usapin-usapin po yung NSC, lahat po ngayon nagsasalita, lahat ng kakampi ni Marcos, lahat po ng mga media, lahat po ng politiko, kinalimutan muna nila. Alam niyo kung bakit? Dehin bokike muna tayo hanggang kasi ayaw nilang silaban pa yung ano ng iglesia. Ayaw na nilang silaban kasi alam naman natin na hindi po si Marcos ang nasunod. Si Marcos po ang gusto niya, wag nang sampahan ng impeachment si BP Sara. Alam niyo kung bakit? Kahit po hindi naman siya kagalingan bilang presidente, may experience po siya, no? Na pinalaya sila sa Malacanang, yung pamilya niya. Kaya aware na aware siya na yung mga nagtitrigger sa tao para magalit, alam niya po yan. Alam po yan ni Pangulong Marcos sa experience nila nung pinalaya sila nung EDSA Revolution. No? Alam nila na may nagtitrigger sa mga tao para magalit. At tansya niya, itong impeachment kay BP Sara, walang magagawang pabor para sa presidency niya. Ano nga naman magagawang pabor niyan? Ibig bang sabihin, pagka, alimbawa, natanggal niya yung vice president, anong mahita ng pagiging presidente niya? Tatalino ba siya overnight? Nawala yung vice president, bigla ba siyang gagaling? Hindi po. Pero pag ang tao nanood, yan kasi yung problema eh. Experience natin yan sa EDSA 2 eh. Nanunood lahat ng tao. O yung mga mahilig sa politika, nanunood nung impeachment. Gabing-gabi na yun eh. Tapos hindi nila pinabuksan yung isang kahon. Akala nila may ebidensya, wala namang palang laman. Nagalit yung mga tao. Nag-walk out yung mga prosecutor. Nagkaroon ng EDSA 2. Yan yung tinitignan ni Marcos na baka mag-trigger ng panibagong EDSA kung isasalang mo si BP Sara. Kung isasalang mo si BP Sara at nakita ng mga tao na yung mga judges na senador ay pumapabor, no? Sa pagtatanggal kay BP Sara kahit na yung mga ebidensya ay pabor kay BP Sara, magwawala yung mga tao. Yun yung iniiwasan nito ni Marcos dahil sa kanilang karanasan ng EDSA. Ngayon, dahil yung nagpupush niyan, walang mawawala sa kanya, hindi naman siya presidente ngayon. Baka may chance siya maging presidente pag napalaya sa pagiging vice president si Sara Duterte. Dahil pwede siyang maging vice president. At pag vice president na yan, ang dali pong kasuhan ng impeachment to si Marcos eh. Yung mga paglilipat nila ng pondo, no? Yung pagtatanggal nila ng pondo sa PhilHealth, no? Bawal po 'yun. Wala pong sinabi na yung pondo ng PhilHealth ay pwede mong gamitin na pang-ayuda. Wala pong sinabi na yung pondo ng PhilHealth ay pwede mong gamitin sa ibang bagay. O kaya po dehin bokiki sila ngayon. Pero kinakailangan tirahin si BP Sara eh. Kaya ang atake nila, yung walang kamatayang confidential fund na wala nang nakikinig, umaatake pa rin po sila sa confidential fund. Wala na nga lang nagpipick up kahit media. O tsaka to, na si BP Sara ay irrelevant. At binibigyan na lang ng kahulugan na walang silbi. Yan na lang sinasabi ng mga fans club ni BBM. Pero maganda po itong nabasa ko rito sa X. That irrelevant vice president is the reason your president holds his position. He would have not gotten it without her. Ganda, no? Sampal to kay Bersamin. Bersamin. Yung sinasabi mong irrelevant na vice president, iyan ang dahilan kung bakit nasa posisyon, no? Ang yung amo mo na si Marcos.
Kung tumakbong presidente yan, wala na yung amo mo, wala ka na rin ngayon dyan sa posisyon mo. Ang dami talaga nangihinayang, no? Hanggang ngayon po, masakit man pong pakinggan. Pero si BP Sara, na-realize niya rin yan. Kaya nga panay ang sorry niya. Di ba? Panay ang sorry niya sa mga KOJC. Kasi hindi, ang first casualty, si Pastor, si BP Sara ang second casualty. Sa pagpapaupo, sa pagpapaupo nila sa pamilyang ito. Grabe, no? Grabe tong pamilya na to. Mayroon nakapagsabi sa akin na magaling na tao na yun karapat dapat na maging pinuno ng Pilipinas eh. Nihalimbawa niya tong pamilyang Marcos Romualdez Araneta sa mga akyat bahay. Maalala niya to pag narinig niya to eh. Sabi niya, yung pamilyang Marcos daw parang akyat bahay. Yung akyat bahay na nagising kayo, tapos iginapos kayo, tapos bukod sa nilooban na kayo, kumain pa, inihian pa yung mga refrigerator nyo patapos kumain. So, meron kang anak na dalaginding, inano pa, no? Binaboy pa, minulestya pa bago umalis. Yun, ganyan na niya inihalin tulad itong pamilya na ito. Alam mo yun, kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi talaga kayo nakapwesto. Sa totoo po, dekada na halos wala po sila sa national level. Dekada po. Dahil ang lakas-lakas, takot lahat sa mga dilawan. Lahat po. Lahat po ng mga politiko takot sa mga dilawan. Ano po katunayan? Natakot po ang lahat ng politiko. Lahat na naging presidente may takot po sa mga dilawan. Alam nyo kung ano po patunay? Hindi nga nila maipalibing yung tatay nito ni Marcos. Si Duterte lang po. Si Aimee na mismo, no? Sa bibig na mismo na manggang si Aimee. Na talagang dahilan ng talagang Aimee na to ang manggang-mangga eh. Sa bibig na mismo ni Aimee. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi makakabalik ang Marcos sa Malacanang. Dahil ang ginawa ng Duterte na hindi nyo na nire-recognize ngayon, dinurog ng mga Duterte yung mga kalaban yung dilawan. Lahat na naging Pangulo, walang naglakas loob dahil sa takot sa mga dilawan na ipalibing yung tatay mo. Alam niyo yun? Kaya ang sama-sama ng loob ng mga tunay na maka-Duterte. Ang sama-sama talaga ng loob. Di kami after dyan sa mga lintik na mga labanan na walang katotoran na yan, mga double agent na labanan. Alam mo, chismis lang po yan. Sa bagay, mga babae ang involved dyan at mga bading. Pero yung matunay na Duterte, wala kaming pakialam dyan. Yung galit namin kumukulo eh. Totoo yun, wala kayo. Hindi kayo makakabalik sa Malacanang kung di. Ngayon, bilang ganti, ito pinakamalapit eh. Bilang ganti, usigin ninyo yung mag-amang Duterte. Dayok-yokin nyo. Siraan ninyo na walang ginawang matino. Pucha, highest. Pinakamataas na boto. Pinakamataas na boto na ibinigay sa lahat ng eleksyon na naganap sa buong Pilipinas. Ang may pinakamaraming natanggap na boto yung anak ng Duterte. Tapos sasabihin nyo ngayon,
na yung mga Duterte, demonyo. Yung mga Duterte, walang ginawa nung panahon nila. Yung anak sa tingin nyo, tatanggap yan ng pinakamataas na boto kung ang mga Duterte ay sinusukan ng mga tao? Eh di sana lahat ng mga quadcom, leading ngayon sa lahat ng mga... Tignan nyo kung totoo na yung mga Duterte sinusukan ng mamamayan, eh di sana lahat ng quadcom, tumakbo lahat ngayon ng senador. Huwag nyo sabihin yung mga congressman, walang ambisyong mag-senador yan. Kaya kayo hindi makatakbong senador dahil baka ka-congressman, hindi na kayo manalo. Kung totoo kayo na popular, kung totoo kayo na ikinasikat ninyo yung pagbanat sa mga Duterte, sumikat kayo. Pero kabaliktaran, sumikat kayo dahil kinamumuhian kayo. Oo. Anong wag mong sabihin? Sinasabi ko, sabi niya. Wag mong sabihin na kung walang Duterte, di sila makakablik. Booking ng amo mo. Oo. Sinasabi ko. Hindi nga ako nagsabi. Marcos mismo nagsabi. Si Aimee Marcos mismo. Alam nyo, kayo mahilig kayo magbago ng magbago kayo ng mga gusto nyo baguhin yung kasaysayan ng Pilipinas eh. Gusto nyo nga sabihin na pinakawalang hiyang Pangulo si Duterte. Bakit siya mahal na mahal? Bakit pinakamataas siya sa lahat ng rating? Hindi naabot ng amo mo yung rating ni Duterte. Kayo lang naman naninira ngayon eh. Panahon ni Duterte, sinisiraan din niya ng mga dilawan. Ano nangyari sa dilawan? Durog. Durog ang mga dilawan. Huwag niyo sabihin, lahat kayo paninis. Ang alam niyo lang paninisi. Huwag kong sabihin, sinasabi ko. Dahil yan ang totoo. Kala nyo masayang-masaya kayo pag nag-vice president? Halimbawa, pag nag-vice president si Martin, masayang-masaya kayo? Baka hindi tumagal yung amo nyo. Kay Martin, pag yan na vice president,